Hello guys, Alicia nyo, nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, sobrang lakas talaga ng tama, no? Ni former spokesperson and attorney, I think, kasi di pa naman siya nadidisbar, Harry Roque. So, meron siyang komento patungkol nga po dito sa pag-angat ng trust rating ni Vice President Sara Duterte. Alam niyo naman na naglabas no yung Pulse Asia survey na humigit kumulang, to be exact, sabi nga ng SMNA kasi proud sila, 61%, 'di ba? Yung trust rating ng ng ating Vice Presidente at 25% yung ratings ng ating pangulo lang. So, ikina-proud niya ni Harry Roque at ngayon meron siyang birada sa ating gobyerno. Nakakatawa, no? Holy Week talagang walang tabas na paninira sa ating presidente, no? Grabe, magsimba naman kayo. Oo, mag-alay lakad kayo. Maya naman kayo sa mga balat ninyo. Holy Week. Busy kayo kakapanira. Well, kung sa bagay, wala namang, sikibuli ata yung Diyos nito eh. Diba? Yung mga Kojik dyan. Holy Week, naninira kayo. Sama naman ang ugali ninyo. So, sabi dito, congratulations kay Inday Sara Duterte. Yan yung sabi ni Harry Roque. Bakit po nangyari yan? Dahil doon sa pinakita niya pagmamahal sa kanyang ama? Biruin nyo, ganito katanga mga Pilipino. Bibigyan nyo ng mababang approval rating ang presidente at bibigyan nyo ng mataas na approval rating itong si VP Sara dahil lang sa kanyang ama. Kung nag-iisip ba naman yung mga Pilipino? Kaya sabi ko nga sa inyo, ang hirap ipaglaban ng inang bayan. Diba? Nakabase lang sila sa political taste nila. Hindi nila tinitingnan yung motives. Hindi na tinitingnan yung ginagawa. Diba? Yung improvement ng ating bayan. Nakabase lang sila base sa politika, base sa politiko na gusto nila. Bibigyan mo ng mataas na approval rating ang isang tao pero hindi naman nagtrabaho sa loob ng isang buwan. Bibigyan mo ng mataas na satisfaction and trust rating ang isang taong naharap sa impeachment dahil sa sangkatutak na confidential funds. Well, kung sa bagay, sabi ko nga sa inyo, yung yung Pulse Asia survey na yan, mga minamahal, is a propaganda tool di umano ng mga Duterte. Yan nakalagay dito. Binasa ko lang yan, mga minamahal. Since 2016, Pulse Asia was tagged as a propaganda tool by several anti-Duterte organization and newspaper columnists. 2016 pa sila nagtatrabaho kay Dots. Due to its regular release of survey that seemed to improve the optics of the Duterte's government amid ongoing crisis on the social unrest resulting from corruption and scandals and gross ineptitude. So yung punto kasi dito mga minamahal, I think, money is the powerful, 'di ba? Sa mga survey firm na 'yan. Kasi yung survey mga minamahal, yung mga nagse-survey niyan, hindi yan basta-bastang survey. Negosyo din 'yan. 'Di ba? Sabi ko nga sa inyo, for the first time ngayon himala yung mga DDS tuwang-tuwa sa survey. Himala nga, sabi ko nga sa inyo, for the first time in the history, naniwala yung mga DDS sa survey. Tingnan natin sa susunod ha. Tingnan lang natin. Sabi ni Harry Roque, bukod pa dyan, kahit anong putik na binabato sa kanya, tahimik lang si Inday Sara. Tahimik ba yun? Nagmumura putang ina mo. Ganyan ba yung tahimik? Yung Marcos resign, siya mismo nangunguna, umaaten sa mga rally-rally. Ganyan ba, Harry Roque, mailalarawan mo na tahimik itong ating Vice Presidente? Ang ingay sa social media, ang ingay sa mga rally, pero tahimik sa mga ipinupukol na mga scandalous issue patungkol sa kanya. Yan ba yung madideclare mo, yung masasabi mong tahimik? Huwag mo naman kami pinagloloko, Harry Roque. Holy Week, nagsisinungaling ka. Bastos ka talaga. Diba? So, patuloy na nilalaban, patuloy na naninilbihan, nakikinig sa mga problema ng taong bayan. Totoo ba, mga minamahal, na patuloy daw pong nakikinig si Sara Duterte sa problema ng taong bayan or si Sara ang problema ng taong bayan? Kung nakikinig itong si VP sa problema ng taong bayan, bakit hindi niya sagutin? Sino si Mary Grace Piatos? Sino si Cocoy Villamin? Sino si Tim Amoy? Sino si Tim Dudong?
Di ba, sino-sino yung mga taong yun? Kung nakikinig siya sa hinaing at problema ng taong bayan na harapin niya, di ba, nasagutin niya, yung mga pinupukol na issue for transparency and accountability, dahil sabi niya, yung major problem daw ng bansang Pilipinas is yung kahirapan at yung corruption. So, in terms of corruption, bakit hindi ka nagsasalita? I'm just asking, mga minamahal. Tangina mo, Roque, papansin ka. Di ba? Kung ano-ano sinasabi mo, punyemas, nakakainis. So, kaya kung gustong umakyat ang trust at approval rating, sundan natin ang yapak ng Panginoon. Yapak ba yan ng Panginoon, mga minamahal, or yapak ng survey firm because of the money? Di ba? Yapak yan ng evil. Panginoon? Roque, bago ka magsalita niya, siguraduhin mo muna yung pinapagtanggol mo. Hindi tinitira ang Diyos. Si Digong, tinira at tinawag na stupido ang Diyos. Ito namang si Sarah, presidente daw ng impyerno. Di ba? Kabubohan. Sundan natin ang yapak ng Panginoon, magsilbi ng tama sa ating mga kababayan. Yan yung dapat. May sinabi ka ding tama. Magsilbi ng tama sa ating mga kababayan. Kaya, VP Sara, ilabas mo na yung mga confidential funds, money na nandyan pa sa'yo. Paglingkuhan mo yung taong bayan, wag kang lalamierda. Ayusin mo yung trabaho mo sa bansang Pilipinas. Instead na puro kabatikos, instead na puro kayo pangungupal, instead na ang ginagawa nyo ay pagpapabagsak, demolition job, 'di ba? Sa ating presidente, bakit hindi mo na lang tulungan? Tapos ngayon sasabihin mo, we need to, unity. Oh. Binabalik mo yung salitang unity. Eh, sino ba yung sumira? You're the one who fractured the unity team. Ikaw ikaw yung nagmalabis dahil sa posisyon. Diba nakakaloka, mga minamahal, nakakainis, nakakaponyemas, nakakabwisit. Diba? Kung anong katakantaduan talagang ginagawa nitong mga couples na to. Enamels ka. Itong si Roque, dinadamay mo pa yung poong may kapal sa katarantaduhan ninyo. Kayo lang. Sino ba yung poong may kapal na tinutukoy mo? Si Kibuloy? Diba? Holy Week, naninira kayo. Hindi ba kayo nahihiya sa mga balat ninyo? Holy Week, magsimba kayo ha. Holy Week, hindi puro yung kasinungalingan. Saka na kayo manira kapag gising na yung Diyos. Hindi pa nga nagigising yung Holy Week, hindi nadamay niyo pong may kapal sa mga katarantaduhan ninyo. Maya naman kayo sa balat ninyo. Well, hindi ata yung Diyos na tinutukoy nila dyan. Si Kibuloy ata yung tinutukoy nila dyan eh. Papansin talaga tong balyenang to. Kaloka. Ini-stress mo yung kipay ko. Alright. So, yun po mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia nyo. Pahingi lang po ako ng comments, likes, and share. And also, don't forget to click the subscribe and hit the notification bell mga minamahal for more update. Yun lamang po. Ingat mga kababayan.